Welcome back mga ropa, kwentuhan muna tayo. Pag-usapan natin ngayon ang napakaganda, nakakabilib at nakakamangang game ngayon ni Kai Sotto sa Japan. Mga ropa, ito na yung iniintay kong pagkakataon na gawa ng breakdown at analysis itong si Kai Sotto na kung saan maganda talaga yung kanyang pinakitang performance. Dahil dito sa game na to mga ropa, disclaimer agad, lahat ng sinasabing negative ng mga fans tungkol sa kanya ay ginawa niyang positive. Sinasabihan nilang malamya si Kai Sotto. Dito sa game na to, napaka-energetic ni Kai. Sinasabihan nilang mahina at mabagal sa depensa si Kai Sotto, matangkad lang daw. Pero dito sa game na to mga ropa, what a defense ang pinakita niya kontra sa kalaban nilang kupunan. Sinasabi nilang hirap daw umiscore si Kai Sotto sa ilalim at tirang bahala lang din daw. Pero dito sa game na to mga ropa, I assume you, ang laki talaga ng improvement at napakagandang performance ang pinakita ni Kai kontra sa kanyang kalaban na kupunan. Disclaimer agad mga ropa, ang ganda ng depensa ni Kai Sotto dito sa game na to, ang ganda ng performance niya sa scoring at overall yung playmaking ability niya kasama yung teammates niya ay napakaganda. Huwag na nating patagalin to, himay-himayin na natin at talakayin na natin ang ginawang game ni Kai Sotto dito. Ito ang full game analysis at breakdown kay Kai Sotto kontra sa kupunan ng Akita Northern Happy Nets. Simulan na natin to. Okay game. Okay dito first quarter, sa mga di nakakaalam, si Kai Sotto ay ginagamit ng first 5 dito ng Koshigaya Alpas. Si Kai Sotto ang main starting center ng kupunan nila. At dito sa first quarter mga ropa, napansin ko na spread out yung mga players sa Koshigaya Alpas dito. Katulad na lang nito, center si Kai Sotto pero nandun siya sa may ibabaw sa may 3-point line. Ibig sabihin naka-spread out talaga yung lineup dito ng Koshigaya Alpas. Ang purpose nito is para lumuwag yung depensa ng kalaban nila. Para mas madali silang makapag-facilitate at masalaksakan makapag-drive. Kasi kapag ganitong spread out mga ropa, ibig sabihin ang depensa ng kalaban nila ay magiging spread out din. Kaya ang tendency ng ganitong opensa mga ropa yung naka-spread out, eto tingnan natin. Ang daling napasahan si Kai Sotto dito sa side. Kasi naka-spread out nga yung opensa nila dito, ibig sabihin walang help dyan, one-on-one defense lang talaga yan. Kaya ang daling napasahan dito si Kai Sotto sa side at ang nangyari dyan mga ropa, ang dali lang iniwanan ni Kai Sotto yung depensa dito ng defender niya para sumalaksak dito sa ring. At easy slam dunk yan mga ropa, easy 2 points, no problem, basket is good para kay Kai Sotto. Tinangka pa nga mag-close out dito nung kalaban ni Kai Sotto pero huli na ang lahat. At saka kahit mag-close out sila dyan, masyado silang maliit para sa height ni Kai Sotto. Another one mga ropa, ganun ulit, spread out ulit yung players ng Koshigaya Alpas dito. Si Kai Sotto nandito na naman sa may ibabaw. At dito mga ropa, medyo alanganin yung pasa ng kakampi ni Kai Sotto. Buti na lang nakuha yan ni Kai Sotto kahit sumundot yung defender niya dyan. Pero dahil sa pagsundot ng defender niya dyan, kaya naiwan ni Kai Sotto yung depensa niya. Trinay ngang mag-close out ulit ng Akita Happy Nets dito. Pero yung nag-close out kasi dito mga ropa, maliit kumpara sa height ni Kai Sotto. At yan nga yung advantage ni Kai Sotto mga ropa. 7-3 ang pambato natin na si Kai. Kaya pag nag-roll yan papunta sa ring, usually yung mga close out talaga sa kanya, hamak na mas matangkad siya. Kaya ang nangyari dito mga ropa, kahit awkward shot kay Kai Sotto, easy 2 points pa rin yan, mismatch sa defender. Dito sa game na to mga ropa, disclaimer, actually napapasahan naman si Kai dito sa game na to. Pero hindi talaga siya yung hinahanap ng mga kampi niya dito. For example, dito sa play na to mga ropa, nagkaroon ng clear drive, open space dito yung kakampi niya. Although good decision naman yan para i-layup niya dahil open naman talaga. Pero dito sa pagkakataon na to, kung nandiyan ka sa senaryo, possible na ipasa mo kay Kai Sotto yung bola dyan. Kasi kung pass first nakakampi ka, yun agad ang may isip mo, iba to yung alley-oop pass dyan kay Kai Sotto. Iisa na lang yung bantay dyan sa may ilalim Tapos sa kanya pa nakatuon yung depensa dyan, yung defender. Naiwan si Kai Sotto doon, tatalo na lang. Kung i-alley-oop niya yung bola, easy 2 points din sana. Maraming pagkakataon dito mga ropa, dito sa game na to, na hindi talaga napapasahan si Kai Sotto kahit open na siya. Disclaimer yan mga ropa, papakita ko sa inyo yung mga ibang clips kung saan nangyari yun na hindi pinapasahan ng pambato natin. Take note mga ropa, sa ilang senaryo lang yun na applicable na naman talaga na ipasa kay Kai Sotto yung bola pero hindi nila pinapasa. Dito mga ropa, first quarter to pansinin natin dito yung habit talaga ni Kai Sotto na kung saan pag bumabox out siya, usually isang kamay lang ang ginagamit niya pang box out. Parang tinutulak niya lang ang kalaban niya dito. Ang disadvantage niyan mga ropa, tingnan nyo yung ginawa nung kalaban niya. Isang swipe lang nung kalaban sa kamay niya, tanggal na yung box out na ginagawa ni Kai Sotto dito. Isa to sa dapat mabago ni Kai Sotto Pero ang positive effect naman yan, tingnan natin to mga ropa. Tumira ng 3-pointer dito yung Akita Happy Nets. Tingnan natin yung ginawang pag-close out at paghabol ni Kai Sotto dito para ma-close out yung 3-pointer kahit papano. Kung mapapanood nyo yung huling video ko dito kay Kai Sotto, yan yung naging reklamo ko sa kanya. Poor defense sa kalaban, di man lang humahabol sa shooters ng kalaban na dapat siya naman talaga ang sasabay. Yun yung nangyari sa mga past games niya mga ropa.
Pero dito, kitang-kita natin na hinabol pa niya kahit malayo na yung pagitan sa kanya nung kalaban at naka-close out naman siya dyan kahit papano. Masasabi natin kahit papano na ilang yung kalaban dyan sa pagtira sa 3-pointer, ang naging outcome tuloy nagmintes. Isa tong magandang indication, good defense at good improvement to para kay Kai Sotto. Yung mga ganitong maliliit na detalye. Ito again mga ropa, dito sa depensa ng Koshigaya Alpas, usually ang ginagamit nilang defense dito ay zone defense. Si Kai Sotto ang pwesto niyan, laging nasa ilalim dito sa may ilalim ng paint. At sa pagkakataon na to mga ropa, naiwanan yung depensa dun sa may ibabaw ng Koshigaya Alpas. At tignan natin yung ginawang pag-close out dito ni Kai Sotto. Body-body, harap-harap. Sinalubong niya sa depensa ang player ng Akita Happiness na to, kaya ang tendency, good defense yan mga ropa. Hindi pumasok ang tira. Ang laki ba namang close out ni Kai Sotto dito at harap-harapan pa niyang sinabayan dito yung player ng Akita Happiness. Good defense by Kai Sotto. The next play mga ropa, possession naman ng Koshigaya Alpas. Rumisib si Kai Sotto dito sa may ibabaw. Dahil mismatch sa kanya yung bantay at sabi ko nga medyo aggressive si Kai Sotto dito sa game na to. Ang ginawa niya dito is inatake niya yung bantay. Familiar hook shot naman yung ginawa ni Kai Sotto dito. Usually ginagawa niya yan sa mga games yung hook shot na yan. Unstoppable naman yung move niya na yan kasi given nga na 7-3 siya at hook shot pa siya ng ganyan. Good move naman yan kay Kai Sotto. Kaya ang outcome niyan mga ropa, kahit dalawang players pa yung sumabay sa kanya dito, easy 2 points para sa kanya, basket is good. Take note mga ropa, 26 points na tumataginting ang tinala ni Kai Sotto dito sa game na to ha. Pero dito sa first quarter, maaga silang nalamangan ng Akita Happiness dyan kahit maayos naman ang pinapakita ni Kai Sotto. Dito tayo sa second quarter, 33-24 ang score at nag-set ng screen dito si Kai Sotto. Buti na lang mga ropa, na-anticipate niya nung kakampi niya, na-roll siya doon at nag-double team doon sa kakampi niya yung depensa ng kalaban. Kaya easy pass lang ang nangyari dyan, open si Kai Sotto. Pero dito mga ropa, good defense naman para sa Akita Happiness. Ang gandang close out kay Kai Sotto. Ang ganda ng rotation nila sa depensa. Naharangan si Kai Sotto dito. Pero dahil mas maliit yung umarang kay Kai Sotto dito, ang ginawa niya dyan, aggressive nga si Kai Sotto dito sa game na to. Alam niyang mismatch yan, kaya pinostehan niya yung kalaban. Easy lang kay Kai Sotto mga ropa. Nakakuha agad siya dyan ng 2 points, basket is good. At eto another one mga ropa, depensa ulit ang pambato natin na si Kai Sotto. Sabi ko sa inyo, hihimay-himayin natin ang gameplay ni Kai Sotto dito. Ang binabantayan niya dito mga ropa, guard nung kalaban. Ibig sabihin maliit at mas mabilis sa kanya. Pero dito sa pagkakataon na to mga ropa, ginalawan nung kalaban si Kai Sotto. Pero tignan natin yung footwork ni Kai Sotto dito, commendable na commendable. Hindi siya naiwan dyan nung kalaban. Bagkus, nung tumira pa to sa 3-pointer, nakasabay pa siya dyan na nagresulta sa mintes nung kalaban ng Akita Happiness. Maliit yung binantayan ni Kai Sotto dyan na di hamak mas mabilis sa kanya. Pero good defense sa kanyang pinakita dito. At the same time, yung paghabol niya sa may 3-pointer kapag titira yung kalaban, commendable na hindi niya naman ginagawa before. Pero ngayon, humahabol na siya dyan. Mintes nga ang tira ng kalaban, mga ropa. Dito makikita nyo yung sinasabi ko sa inyo na dapat pinapasahan agad ng kakampi si Kai Sotto. Sa pagkakataon na to, unang nakatakbo si Kai dun sa may kabila sa fast break kasi siya yung sumabay dito sa may 3-pointer. Pero hindi agad napasa yan ng kakampi niya. Na dapat easy pass break na kay Kai Sotto kasi yung bumabantay kay Kai Sotto dyan yung sinabayan niya na maliit. Kung tutusin, madali na sana nilang may papasa kasi mismatch na yung bantay dyan kay Kai Sotto eh. At matangkad si Kai Sotto, madaling makaka-receive ng bola kung ibabato nila. Pero di yun nagawa ng kakampi ni Kai Sotto, kaya ang choice nila dyan, itakbo yung bola pababa dun sa pass break. Pero still di pa rin nila nagawang ipasa kay Kai Sotto yung bola na easy 2 points na sana. Ang resulta dyan, imbes na 2 points na kay Kai Sotto, turnover pa ang nangyari. Dito sa senaryo na to, sayang ang pagkakataon mga ropa. Again, good defense na naman na nilaro ni Kai Sotto dito sa may kabilang banda. Good close out niya dito sa Akita Happiness, body to body na naman sila dyan. Pero dito mga ropa, na ipasok ng kalaban yung bola. Pero still commendable ang defense na ginawa dito ni Kai Sotto. Good defense yan, yun nga lang better offense nung kalaban. Tapos dito mga ropa, i-commend at pupurihin ko lang ang ginawa ni Kai Sotto dito. Marami ang nagsasabi before sa mga past games niya, malamya kumilo si Kai Sotto. Pero dito pansinin natin, grabe yung coast to coast na pagtakbo niya dito. Ang bilis ng takbo niya dito mga ropa, hindi babagal-bagal. Good indication to tungkol sa speed ni Kai Sotto mga ropa. Compared before, na masasabi naman talaga natin, mabagal siya kumilos. Pero dito sa pagtakbo niya na to mga ropa, ang bilis. Naunahan pa niya
niya yung ibang kalaban dito sa pagtakbo niya doon sa kabilang ring. Another one, defense mechanism na naman ang pambato natin na si Kai Sotto. Again, good defense na naman ang pinakita niya dyan. Commendable talaga ang close out na ginagawa ni Kai Sotto dito para sa mga umaatake doon sa may paint. Dito solid na solid ang block na kanyang ginawa sa kalaban. Lipad yung bola doon sa outside, parang umispike ng volleyball dito si Kai. Again, monstrous close out defense na naman ni Kai Sotto. Dito nahuli niya na yung kalaban, nakablock na siya dyan. Successful close out defense mga ropa. Tumalon si Kai Sotto dyan, nakataas yung dalawang kamay. Ang laking harang ni Kai Sotto, ang laking bara ni Kai Sotto doon sa may ilalim, sa may paint. Kaya ang tendency dito, nakuha niya na yung block. Eventually mga ropa, yung block na yan ay nag-lead sa fast break ng team ni Kai Sotto. Nag-end up yan, nagresulta yan sa easy 2 points, basket is good. Ngayon mga ropa, sinasabi ko na sa inyo kung magtutuloy-tuloy itong ganitong depensa ni Kai Sotto, ang laking tulong nito para sa kanyang kupunan at maging sa Gilas Pilipinas sa future. At dito nga bago matapos ang second quarter, nag-set ng screen dito si Kai Sotto. High screen yan mga ropa. At ang ganda rin naman ang pagkakaroll niya dito. Nakuha nung kakampi niya yung double team na hinahangad nila, kaya't napasaan si Kai Sotto dito na maayos nung roll siya. Ang tendency mga ropa, walang naka-close out sa kalaban, kaya easy open na open si Kai Sotto dito. Easy 2 points para kay Kai Sotto, basket is good. Sa huling segundo ng second quarter mga ropa, nagkaroon pa ng possession ng kalaban. Nag-set ng screen dito yung bantay ni Kai Sotto sa may ibabaw. Again mga ropa, ang naging desisyon ni Kai Sotto dito, i-close out yung may hawak ng bola na akmang titira sa may 3-pointer. Para sa akin mga ropa, good decision to sa side ni Kai Sotto sa depensa. Dahil paubos na dyan yung oras, possible talaga na i-3 points sa to ng kalaban. Pero dahil na-close out siya ni Kai Sotto dyan, hindi niya na ipukol ang 3-pointer na yan, na possible pumasok pa. At dahil sa pagsabay ni Kai Sotto na yan mga ropa, nag-make ng extra pass dito yung player na to. Sinuwerte pa dyan yung kalaban dahil paubos na yung oras na iba to pa tong mid-range jumper na to. Nagkaroon patuloy ng puntos dyan yung Akita. Pero still, good defense at good decision making sa depensa ang ginawa ni Kai Sotto na mag-close out dito sa may 3-pointer. Yun ang tamang decision mga ropa dahil paubos na yung oras. Okay nang hindi matirahan sila sa 3-pointer, makatira na sa 2 points, which is natsambahan lang naman ng kalaban kaya pumasok. Ngayon mga ropa, anong masasabi nyo dito sa game na to ni Kai Sotto? Solid defense sa kanyang pinakita dito, at the same time meron din siya solid offense, at the same time yung giggle at bilis ng paglalaro niya na before nalalamya-lamya siya na sinasabi ng iba ay nag-improve na dito sa game na to. Ngayon mga ropa, pwede kayo mag-comment dyan sa baba ng inyong opinion tungkol kay Kai Sotto dito sa game na to para makapagkwentuhan tayo.